Hi JM! Hello, hello! Welcome to Kapamilya Chat. Yan, first of all, bumati ka muna sa lahat ng ating mga kapamilya. Mga hello dyan sa mga kapamilya, no? Mag-ingat kayo palagi. Ayan, first of all, JM, grabe. Nakita ko na you had a great time with your family nitong nagdaang ondas. Kamusta yung naging... Eto ba, first time mo ba to na makaband sila after a while? Second time. Second Actually, time. Sikretong umuwi ako ng probinsya nun eh. Kasi gusto kong dumalaw sa tito ko, sa mga kaibigan ko. So ay, ang bilis na. Bumalik din agad ako dito. So solid na rin. Kamusta? Kamusta yung naging bonding mo with your mga tito? And of course, yung mga barkada mo na syempre, talagang super proud sila ngayon sa'yo. Masaya at nakakagulat ho. Kasi hindi ko in-expect na gano'n na yung parang naging nila sa akin. Na ay, nag-PBB lang naman ako. Bakit ganyan kayo? Super na, na starstruck na din ba? Na starstruck na sila sa'yo. Ano, parang grabe. So, kumbaga, ang dami na nagpapa-picture and all that. JM, nag-sync in na ba lahat sa'yo? All this success, mga blessings na dumarating? Somehow ho, pero hindi pa ho ganun kabuo ba? May ganung gulat pa rin ho sa akin. Normal na tao lang naman ho. May ganun ba rin? Super humble. And syempre, before we talk about your PBB journey, we wanna get to know more of you, JM. Prior entering the PBB house, kumusta? Si JM noon before mag-PBB, maraming racket eh. I mean, nakafocus ako sa racket noon after ko mag-stop ng school. Kasi gusto kong kumita ng pera para sa pansarili kong gastos. More on judge, sa pageant, sa mga festival. Most of the time, sa carpooling ako noon, bago ako mag-PBB. At kung saan may pera, nandun yung JM noon. Galing. At a very young age, very determined ka talaga na parang alam mo yun, magkaroon ng money to earn and to provide to your family. JM, saan ang gagaling yung ganong determination mo na sabi mo nga kung saan yung pera nandun si JM? Saan ang gagaling yan? Siguro sa estado ng buhay namin, siyempre, nung nawala yung kumbaga hindi na ganun yung buhay namin kumpara noon. So, ayun, dun ko na feel yung eagerness na kailangan kong iangat ulit, kailangan kong bumalik sa ganun yung buhay namin. So, para sa pamilya talaga, para sa pangarap, grabe. Pero if it's only for you to share your childhood, kamusta ba yung naging childhood ni JM? Ikaw ba yung tipong very, alam mo yun, enjoy ang life or focus sa studies, ganyan? Childhood ni JM nun, ano lang, siguro 50-50. In-enjoy ko lang yung buhay at the same time, dahil more on solo time ako nun, may focus din naman ako sa pag-aaral nung kabataan ko pa. Oo. At ayun, enjoy life lang. Enjoy life, definitely. Balance and lang. Yes, eto naman, dumating na ang PBB kay JM. Papaano? Sino ba yung nag-inspire sa'yo na mag-audition? Or ikaw ba mismo, pinangarap mo na maging isang housemate ni Kuya? Siguro, masasabi hindi ko total pinangarap. Kumbaga, gaya nga nasabi kung nasan yung pera nandun si JM, yun yung purpose ko. But pumasok talaga ako ng PBB, ba't ako nag-audition ng PBB nun? Goal-driven ka nga talaga kung nasa ng pera nandun si JM, ano. And eto, I ask this question din sa mga former housemates din na dumaan dito sa Kapamilya Chat. Paano yung naging audition process ni JM? Kumbaga, confident ka sa sarili mo or natawa ka? Paano? Naalala ko na ng audition ko, ayun, sobrang nahihiya ho talaga ako, sobrang dami nakatingin eh. Na halos nanginginig-nginig na ako pagsasalita At naalala ko rin, pinractice ko yung dalawang, pwede ba yung Bini? Pinractice ko yung yung pantropy ko sa salamin nun. Pero hindi ko siya nagamit buong audition, kaya halos interview lang. Hanggang dulo, puro interview lang po nakuha ko. So, kumbaga pinaghandaan mo talaga yung audition na parang nag-practice ng mga sayaw na possible na pwedeng ipagawa for you talaga. Then, the time na nalaman mo na si JM Ibarra ay isa sa mga magiging official na housemate ni Big Brother, ano yung pumasok sa utak mo nung nabasa mo yan? Masaya literal na, kaya man nakapasok ako dito, hindi ko na-expect. Meron sa akin. Kasi mga ganun, halos hindi wala pa hong official na announcement. Mag-celebrate na ho agad ako. Ganun ho ka-excited. Wow. Naramdaman mo na agad yung excitement o nabasa mo pa lang. Then, first night sa loob ng bahay ni Kuya, upon entering the PBB house, ano yung naging reaksyon ni JM? Yung first night ko dun, yun yung di ko in-expect na maging iba yung dating sa akin ng bahay. Masyadong mabigat, masyadong dark ba? Kasi yun nga, pumasok ako dun na may problema, may family problem. So mas nangingibabaw sa akin yun, yung iniisip ko yung problema ko sa labas compare sa enjoy ko yung nasa loob. So, mas lalo akong naging tahimik nun, yung mga first week ko nun. Kaya
Inisip ko I see. And this is JM's perspective joining PBB, no, na kumbaga nadala mo yung mga baggages mo sa labas, sa loob ng bahay ni Kuya. Gaano kahirap for you yon considering na sobrang bago lahat ng nasa paligid mo? mahirap, literal na mahirap. Nahirapan ako akong makihalubilo nung una sa iba. At halos sumabot na rin sa punto na naisipan ko ng first week pa lang, labas na kaya ako. Labas na ako para mas okay na ako sa labas. Kaya mga ganun. Parang yung itatagal ko dito, kikita na ako ng pera sa labas. Yun yung tumatakbo sa utak ko nun, yung mga first week. Ganun So, kabigat. naisipan ni JM mag-quit sa PBB during the first weeks talaga. And sabi mo nga, medyo nahirapan ka, kumbaga, communicating with the other housemates. Sino yung mga unang tao na, kumbaga, nakapalagayan mo ng loob, nakakwentuhan mo, ganyan? Ang unang tao na na naging komportable agad ako nun, si Binsoy talaga. First week pa lang na halos siya yung humihikit nung kakulitan ko. At siya din yung pumigil sa akin nung lumabas na sa kanya ako nag-open ng time na yun na gusto ko na ako lumabas pa. Parang mas gusto ko na magtrabaho sa labas kaysa nandito. Kasi pinaalala lang niya sa akin kung anong goal ko, ba't nandito ako. So, malaki pagpapahalaga ako dun. Totoo, grabe, napakaganda rin ng kwento ng buhay ni Binsoy din talaga na naibahagi niya sa atin dito sa Kapamilya Chat. No? Pero nung time, eto JM, isa sa mga inaabangan ng ating mga kapamilya tuwing nomination, kung sino yung mga ino-nominate mo. Dahil kumbaga, isa ka nga sa parang, kumbaga, yung gameplay mo talagang very focused ka. Papaano? Let's talk about your gameplay naman. Ito ba pinlano mo agad to before ka po pumasok na, pagpasok, pag magna-nominate ako, ganito yung mindset ko, ganito yung gagawin ko. Papaano naman yung side na yan? Before ako mag-PBB nun, honestly, naisip ko na yun, na alam ko na magkakaroon ng maganda at solidong banding yung mga housemates sa loob kami. Yes, yes. So, nag-isip lang ako ng bagay na maaari kong maging rason sa nomination nang hindi sila nahusgahan ba. So, ang naisip ko lang, ibase sa katangian nila. Like, halimbawa, itong taong to, nakita ko ng matalino, magaling, madiskarte. So, kung nakita ko yun sa'yo, matik, may hirapan na ako sa'yo. So, galing. Sorry, mahal kita, pero competition. Sa'yo. We're still in the competition. So, yun yung mindset mo kapag ka naramdaman mo na parang may konting threat, focus, and kailangan, kumbaga, game mode on talaga si JM pagdating sa nomination. And, JM, ikaw yung isa sa mga housemates na pinaka-inabangan sa loob ng bahay ni Kuya. At syempre, kaakibat nun yung mga hating komento ng ating mga kapamilya. No? May magaganda, may hindi magaganda. Now, how do you handle kapag ka may mga hindi magagandang komento kang nakikita sa social media, let's say? Wala eh. Madalang din kasi ako, honest, madalang ako mag-social media. As in, kapag may free time lang. So, madalang din yung nare-receive kong bad comments at good comments at the same time. So, wala. Kumbaga, nagfo-focus ka na lang sa life mo in general. Kung anong nasa harap ko na lang. Yes, rather than focusing kung ano yung mga sinasabi ng tao sa'yo. Ang mahalaga is alam mo kung sino ka at kung ano ka sa paligid. Yun Pero, mahalaga. yes, JM, ito, we posted sa ating social media ng kung ano ba yung mga message or questions nila for you. And I get this question a lot. And I'll ask your permission if it's only okay for you to answer. Let's talk about JM Jazz. Ang dami kong nababasa na komento na parang people are saying na nasa na si JM, sabi niya antayin siya ni Jazz kapag lumabas siya, ganyan-ganyan. But now, hindi naman sila nakikita together. Kamusta? Ano yung gusto mong sabihin sa side na yan? Doon? Hindi naman siguro lingid sa kaalaman ng iba na sa loob pa lang naman kasi nabanggit ko na kay Jazz, hindi lang kay Jazz. At sa ibang housemates na feeling ko hindi ako magiging ready paglabas ko. Lalo't higit sa lahat, hindi ko naman nakamtan yung ninanais ko dun sa bahay na mapabilang sa Big Four or maging big winner. So, andun pa rin. Pumasok ako ng PBB na sarili yung kailangan ko unahin. And then, lumabas ako. Yun pa rin yung nakita ko. Kailangan ko pa rin ayusin yung sarili ko. Kailangan ko munang iangat yung sarili ko bago ako pumasok sa isang relasyon. At sa amin ni Jess, nakapag-usap naman kami honestly. Naging malinaw sa amin lahat at parehas kami na gustong unahin yung sarili namin at friends kami. Good term kami ni Jess. At ayun, hindi ko lang maintindihan bakit
bakit kailangan i-bash yung babae? Wala naman, napakabuting tao, napakabuting babae nun. At yun lang, di ko lang naintindihan bakit sa kanya napupunta lahat ng galaw ko. Na, yun. And thank you, JM, for answering that question. And I hope na linawan yung ating mga kapamilya and all the people na nagtatanong regarding the JM Jazz thing talaga. And yun nga, ang mahalaga sabi mo nakapag-usap kayo ni Jazz and malinaw sa inyo, sa isa't isa na ang priority nyo muna is yourself and of course your career talaga. No. Now, if may message ka kay Jazz, JM, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Kay Jazz? Message nga. May message siya lang, no? Ayun, Jazz, pagbutihin mo lang. Focus ka sa goal. Yun lang. Keep going talaga. Keep going. JM, nabanggit mo kanina na kumbaga nakaramdam ka ng pagkabigo nung hindi ka napabilang sa Big Four ng PBB Gen 11. During that nomination night, the eviction night, grabe, you are really close to the Big Four talaga. Ano yung naging reaction mo, naging impression mo noong nalaman mo na nag-sink in sa'yo na, wait, parang game over na ako dito? Siguro yung buong linggo na yun before yung before yung eviction ko, doon ko na feel na baka nga time ko na kasi naging kampante na ako nun na nakausap ko mama ko ng personal, nakausap ko yung airpot ko. So, tas nanalo pa ako ng 100K kahit sabi maliit na bagay pero malaki na sa akin yun. So, para doon ko na feel na okay na ako, feel ko ako na to. Yung mga ganun, kahit may panghihinayang masaya pa rin ako lumabas na. Galing. Naramdaman mo yung contentment na masaya na ako dito, masaya ako sa kung ano yung naabot ko sa loob ng bahay ni Kuya. JM, if you were to describe your journey sa loob ng bahay ni Kuya, paano mo i-describe ito? Journey ko sa loob ng bahay siguro. Ups and downs eh. Oo. As in, may mababa, may mataas, may malungkot, may masaya. Pero pakiramdam ko mas marami yung happiness na feel ko dun sa loob ng bahay. At yun talaga yung mahalaga, no? Yun mahalaga. Yung priority natin, to be happy talaga. Pero Jay, meron ka bang mga learnings from Big Brother or sa ibang housemates na ngayong nasa outside world ka na, dinala mo ito at kumbaga parang isinapuso mo talaga? Kay Kuya marami, literal. At hanggang ngayon, ang pinakang aral na binabaon ko hanggang ngayon galing kay Kuya, yung man up talaga. Literal na sinabi sa ni Kuya, man up. At malaking tulong sa akin yung man up na yun sa lahat ng bagay, sa magiging open ko, sa tapang, syempre, as lalaki. At sa lahat ng bagay, applicable yung man up na nakuha ko kay Kuya. JM, man up. Here I go. And eto na nga, man up definitely, no? Pero JM, eto, last week, nakasama namin dito sa Kapamilya Chat yung ibang mga housemates, of course, the Big Four and si Fiang. And sabi niya, when I asked her na parang kung sino yung mga taong na sandalan niya kapag during her downtimes, nabanggit ka niya. And can we play the video? Panoorin natin to. Ayun, no? Pero Fiang, yun nga, sabi ko nga parang naging open book na talaga yung story mo, no? Kumbaga through ups and downs mo talaga na witness naming lahat and the housemates talaga. Para sa'yo, sino yung mga taong nasandalan mo during your down moments parang talaga? Alam ko na yung tanong na yan General question. General question talaga. Sige, sino-sino sila? Sino-sino? Syempre, number 1, JM. JM. Kasi nga, and sa kanya comfortable. Sobrang comfortable ko talaga sa kanya. And pangalawa, Bensoy, Dongpat. Silang tatlo ang aking top 3. So, isa si JM po, mga kapamilya, sa kino-consider ng ating big winner na si Fiang sa mga kanyang nasasandalan during her downtimes. Reaksyon ni JM? Ay, nanginig talaga, no? Ano masasabi mo, bro? Masaya. Bakit parang iba yung ngiti niya nung nabanggit? Pero, lang. Kamusta? Reaction? Appreciated na nakita niya ako sa ganung bagay. Ewan! Pero JM, ikaw ba, do you feel the same kay Fiang na kapag may mga problema ka, isa rin ba siya sa mga taong nasasandalan mo? Oo naman, every time na nagka-problema ako sa loob ng bahay, nandiyan si Fiang, si Bensoy. Most of the time si Fiang. At hindi lang every time na nagkaka-problema ako eh. Minsan, kahit neutral yung feelings ko,
napapasaya pa nung above na yun. Andun talaga siya. Andun talaga She's siya. always present talaga sa mga ganaps. Ano sa tingin mo yung nakita mo kay Fiang bilang kaibigan na parang grabe, naramdaman ko na parang pwede akong maging vulnerable sa taong to? Siguro yung care niya. Saka pinakang first time na na-feel ko yun sa pananatili ko dun sa bahay nung birthday ko. Hindi ko ina-expect na sa dami ng kaibigan ko dun sa loob ng bahay, si Fiang pa yung makaisip na makaalala dun sa mama ko. At mismong birthday ko pa, so napakalaking bagay sa akin. Grabe, no? Ngayon, JM, na nandito na kayo sa outside world ni Fiang, kamusta yung friendship nyo? Yan pa rin. I mean, kung ano yung nasa loob. Masaya. And keep going pa rin talaga, di ba? Going. Grabe. Pero ito, JM, kanina nag-post nga kami sa social media ng mga questions at ilan to sa ating mga nakuhang katanungan. Let's start with this first question. Sabi ni I'm Aya. What was the one thing you miss doing the most from the outside world while you were inside the PBB house? Siguro, mag-phone lang. Ay, hindi rin pala. Gitara. Mag-gitara? Oo. Kasi madalas akong mag-gitara kaysa mag-phone nung nasa labas ako nun. Nakapag-gitara naman ako dun sa loob ng bahay, pero parang halos 2 beses lang ata eh. Yan. And speaking of gitara, Jem, ikaw ba, do you see yourself na magkakaroon ng mga, magre-release ng sariling kanta, magkakaroon ng album, ganyan? Ako? Yeah. Boses ko. Singing-wise? Hindi ko sigurado eh. I mean, di pa ako ganun ka-confident pagdating sa boses ko. But maybe in the future, for sure, maybe, no? Maybe sana. Yes. Eto naman, susunod. Sabi ni @Maria, do you agree with being called the best man? Why or why not? Kasi ito yung parang tawag nila sa'yo eh, no? JM, the best man, Ibarra talaga. Do you agree? Why or why not? Ewan din. Kasi yung best man na yun, nanggaling kay Fiang. Siya talaga yung makakasagot kung best man nga ba ako? Kung fit nga ba ako dun sa term na yun. Sa kanya yun eh. Siya nakadepende dun eh. Kasi sa kanya nanggaling yung best man na yun. So ako, sa akin, wala nang iba ko na yun eh. Pero ano sa tingin mo, JM, yung papaano nag-end up si Fiang saying na ikaw ay best man? Siguro kasi ako yung naging best friend niya dun sa loob ng bahay. At naging komportable siya sa akin. Hindi lang patungkol sa kanya, kundi patungkol din naman sa pamilya niya. At ayun, kaya nabanggit yung bagay na yun. Kasi nga, kumbaga, parang kayo yung mga naging mag-best friend sa loob ng bahay. Ito, last question mula kay @Chenglai. You've always say mind over heart. Pero nagawa mo rin ba sa loob ng bahay ni Kuya gamitin yung heart over mind minsan? Oo. Minsan natalo na nung puso yung utak ko eh. Paano mo hinandle yung mga ganong pagkakataon na natalo ito? Wala. Iniyak ko na lang. Wala. Pero minsan yun na lang talaga kapag feeling mo super down ka na, natatalo ka. It's really nice to release na lang talaga sa pag-iyak ng mga yung emosyon talaga, paglabas ng iyong emosyon. Pero yun na nga, Jem, ilan lang yan sa mga magagandang katanungan na pinadala ng ating mga kapamilya and of course ng iyong mga supporters. And maraming salamat mga kapamilya for sending in your questions. Pero hindi pa tayo dito natatapos. JM, now that nandito ka na sa outside world, ano ba ang dapat namin abangan sa'yo? Ikaw ba, let's say, are you ready to be part of a teleserye or a movie, ganyan? Ano yung pangarap ni JM naman? Dito sa industriyang dito sa industriyang to, marami akong pangarap pero yung pinaka gusto kong maging multi-award doctor talaga. Wow. Dito. Pangarap. Yung pinapangarap ko dito at siyempre gagawin ko lahat para makuha yung ganung bagay. Of course. Andun na yung mindset mo ngayon, no, na pagtupad naman ng mga susunod pang pangarap. Growing up, sino yung mga kapamilya actors, JM, na talagang nilulook up mo na, let's say, talagang idol mo pagdating sa actingan? Actingan? Siyempre, nandiyan, Piolo, yung papa. Si John Lloyd, John Lloyd Cruz, of course. The one and only Joshua Garcia, matik na yan. At, yan, Romnick Sarmenta, wow. Marami. Ilan lang yan sa mga napakamauhusay na aktor talaga natin. Pero, dream or celebrity crush ni JM, sino ito?
kapamilya celebrity crush? Catherine, syempre. Catherine Bernardo. Noon pa man. Ibang klase na ako. Of course naman, very beautiful. So JM, ito naman, in love si JM. Ilang taon ka nito? Ilang taon nga ba ako nun? 12 anyos ata ako, 13, mga ganyan. Ito yung mga puppy love Puppy pa love, talaga, puppy love. no? Grabe. Opo. Kung na-in love, syempre may na-heartbroken din naman. Let's say, whether sa career, sa love life, sa studies, ilang taon, yung talagang naramdaman mo na parang super disappointed ka talaga sa mga nangyayari. Siguro, 19 years old, 2019. Ano ito? Sa love life. And now that you are really happy naman and No. very blessed naman sa mga nangyayari talaga. Next, ito naman. Kailan naman yung first time na naramdaman mong sobrang proud ka sa sarili mo? 2018. Siguro nung before ako graduate ng senior high nun, yun yung pinaka-proud ko sa sarili ko. Why? Kasi nung time na yun, yun yung time na nag-NSPC ako ng TV broadcasting. Yun yung pinakang biggest achievement ko that time. And JM, may mga napapanood akong clips online na parang you are into newscasting, ganyan. Ikaw ba, do you still see yourself doing that? And let's na magkaroon ng opportunity, ganyan. Do you still see yourself doing that? Oo naman. Pero kung nandun pa rin yun, yung skill ko na yun, hasain lang ulit. Oo, kailangan lang ulit hasain nga dahil para magbalik talaga ulit siya. No? Pero still nandun yung pangarap. No? Next, ito naman. Ano naman yung first song sa playlist ni JM palagi na parang, alam mo yun, kahit anong mood mo, gusto mo papakinggan mo tong kantang. Siguro, Creep by Radiohead. Bakit? Ano ang meron or ano ba may special ba sa song na yun? Simula, bata pa ako, Yun talaga? Pang music. Kahit masaya ako, Yun talaga? Nandun na yun. Next, ito naman. First thing na ginagawa ni JM pagkagising sa umaga? Phone. Mag-check ng Hanapin phone. ko na agad yung phone ko bago magmumug. Totoo din naman talaga. Next, ito naman. First out of town or out of the country. Ano or saan nagpunta si JM? First? Bata pa ako. Baguio. Baguio City. Oo. Nako, yan na nga. Last, of course, sino naman ang pinakaunang taong naiisip mo ngayon? Mama ko. JM, ano yung masasabi mong pangarap mo for your family? Ayun, bukod dun sa gusto mo maibalik yung buhay namin noon, gusto ko pang bigyan ng mas mataas pa ko dun. Gusto kong bigyan sila ng buhay na wala ko silang poproblemahin. Yun yung pangarap ko para sa kanila. And we are all claiming that, JM, no? Sana. Amen. Grabe. Naku, yun na nga mga kapamilya. That wraps up our kapamilya chat first with JM. At syempre, ito naman ang ating final challenge. Tatawagin natin tong JM Rules. So JM, ito naman, bro, yung rules mo lang for yourself sa mga babanggitin ko. Simulan natin, ano ang rules mo pagdating sa pag-shopping? Ikaw ba yung tipong pagkagusto mo, bibilin agad? Or ikaw yung talagang pinag-iisipan muna? Paano? Shopping? Hindi ako pala shopping talaga. Siguro kapag nagsha-shopping ako, kung ano kailangan lang. Yun talaga. Si Very Alice practical talaga. Wala, kaysa gumastos pa eh. Kung ano lang ako kailangan. Ilalaan na lang sa mas kailangan pa talaga, Mismo. diba? Okay. Next, ito naman. Pagdating naman sa pagbabudget or pagdating sa pera, ano yung rules mo? Sa budgeting, may para sa akin, may para kay mama, at may para sa mga paggagastusan. I mean, iwaiwalay na, nakaseparate na agad. So, kumbaga, pagka nagkaroon ka ng money talaga, inaalat mo talaga to dun sa mga priorities mo muna. JM, ikaw, ano para sa'yo yung nagpapasaya sa'yo ngayon? Sa akin ngayon, nagpapasaya. Ito po. I mean, itong opportunity na nasa harap ko ngayon, ito yung pinaka nagpapasaya sa akin ngayon. Napo. Dream come true, definitely for you talaga. Grabe. Next, ito naman, pagdating sa paglalaro or gaming, may rules. Do you play games ba? Mga online or video games? Ano ang rules mo for that? Every time na nag-video games, ikaw ba yung tipong want to sawa maglaro? Okay. Kasi di ba minsan pag naglalaro tayo, ganun no? Hindi natin namamalayan, gabi na pala or ilang oras na pala. Ano yung rules mo doon? Pero kapag hilig lang din, hindi naman ho sa want to sawa. Oo. Kapag kalaro ko lang yung kapatid ko yan. Saka, yun po. Yon. Next, pagdating naman sa kaibigan, ano yung rules ni JM? Ikaw ba yung tipo na kailangan pareho kayo ng mindset?
pareho kayo ng ginagawa sa buhay, ganyan. Papaano yung rules ni JM? Pagdating sa kaibigan, syempre mahalaga yung respeto. Bukod sa respeto, yung tiwala talaga. Respeto at tiwala. Pero ikaw, JM, if you were to describe yourself bilang isang kaibigan, paano maging isang kaibigan ang JM Ibarra? Ako, pagdating sa kaibigan, sobrang willing to help talaga ako. Laging open ako sa pagtulong. At every time na may kaibigan ako nadadown, hindi ako napapakali. I mean, hindi ako komportable ng nakikita silang ganun. So masaya sila. Ganun. Grabe na. Very selfless, no? Pero, Jem, kanina, no, naalala ko na bigla, na-mention mo nga na nung pumasok ka ng bahay ni Kuya, you still have baggages na dinala, yung mga problems mo sa outside world. Ngayon, what do you do para, kumbaga, mawala na yung mga ganong iniisip mo na mag-focus na lang sa greater things talaga? Ayun, pinoproseso ko kasi step by step yung para malutas yung mga problema kong yun eh. Sa ngayon, habang nandito ako sa kung anong nasa harap ko, at habang tinatakot ang opportunity na to, at the same time, step by step, nilulutas ko yung mga problema ko. Sa akin na yun. Step by step talaga, no? Process naman to. Hindi naman yung tipong, totoo, hindi yung tipong, gusto ko, okay na ako. Hindi siya ganun talaga, definitely. No? Next, ito naman, pagdating sa trabaho, JM, ano naman yung rules mo? Pagdating sa trabaho, work is work talaga. Grabe. Focus tayo dun. Pera yun. Priorities pa rin talaga, di ba? Opo. Next, pagdating naman sa curfew. Ikaw ba, may curfew ka for yourself? Wala ako kasi hindi naman ako palalabas na tao. Mas gusto kong nakahiga lang. Nasa bahay lang talaga, di ba? Last, ito syempre, pagdating sa relasyon, ano yung rules ni JM? Wala. Pagdating sa relasyon, ang rules ko, loyalty syempre. Loyalty. Contentment. Paano i-describe ni JM yung sarili niya when he's in love? Baliw. Delikado tayo. Ano yung pinaka hindi mo malilimutang ginawa mo for a girl? Na yung kumbaga best effort na ginawa mo? Sa babae? Pwede ba yun? Siguro ano na lang. Yung next question. And we'll respect that, JM. No? Kaya na nga dyan nagtatapos ang ating JM Rules. Of course, palakpakan natin si JM. JM, thank you so much for being game na game sa ating mga katanungan. And thank you for clearing the air talaga. Grabe. Thank you po. Before we end, JM, ano yung message mo sa napakaraming naniniwala sa talento na meron ka and of course sa'yo? Message to all your supporters. Ayun, sa lahat ng sumuporta sa akin at patuloy na sumusuporta sa akin, maraming salamat po sa inyo at sana hindi ho kayo magbago. At suportahan nyo pa rin ho ako sa kung anong tahakin ko po ngayon. At enjoy lang. Huwag nyo stressin yung sarili nyo, enjoy lang. Unahin nyo ho yung sa kalusugan nyo syempre. Maraming salamat. Love you all. Ayan na nga. Siyempre, JM, invite mo rin sila na i-follow ka nila sa iyong mga social media accounts at saan ka ba nila mapapanood pa, mga upcoming shows, ganaps. Go ahead. At ayun, follow niyo po ako sa social media accounts ko po. At IG, Facebook lang naman. Sa IG at TikTok, GMD Ibarra po yung username ko. At sa Facebook, JM Ibarra yung page ko po. At manood ho kayo ng ASAP, linggo-linggo. Linggo po. Oy, wow! Ayan na nga. So yun, for now, JM, maraming salamat.